So ngayon pupunta pala kami ng simbahan. Ayan, kasama ko po si Axel, tapos si Mrs. si Amaya at saka si Mama. Yung mama ko nandun na sila sa simbahan na una. So kami susunod kami. So yung religion pala namin ay 70 Adventist mga kabayan, kung saan tuwing Sabado po sisimba kami. Pupunta na po kami dun sa may simbahan. Medyo malapit na naman dito sa amin. Ayan. So, kasama ko si Axel, si Mrs. Saka si Amaya nandun na, nauna na sila. At saka yung mama ko. Tama ba? Hold your hands Close your down. eyes. Close your eyes. Let us pray. Follow the teacher. Dear Jesus. Dear Jesus, Thank you. Thank you For the guidance. for guidance And protection. and protection That you've given to us. that you give to us. Bless us. Bless us As we start as we start our lesson. our This lesson morning. this morning. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Everything. Everything. Amen. Amen. Okay. So, Limunan na ganun sa kalautan, tungkol sa mga katawan at pagkalong sa nautan. Kaya,
Kakatapos lang namin simba ng tanghali mga kabayan, no? So sa mga nagtatanong pala kung ano daw yung religion ko, ang religion ko pa ay 70 Adventist. Tapos Sabado po yung simba namin. Pero doon sa Greenland wala kasing 70 Adventist doon, kaya minsan sisimba ako doon sa Christian. Bata pa lang ako mga kabayan, no? Sisimba na talaga ako tuwing Sabado. At yun, hindi ko nga maiwasan doon na paluha tayo doon yung kumanta na kami ng special song. Kasi nung mga kabataan ko, maalala ko yung panahon na gumigising kami madaling araw, alas 4. Mag-prayer na kami yan, worship yung tawag dyan, magkanta, mag-pray. Tapos pagka bago matulog, mga alas 8, tapos kami kain alas 6, mga alas 8, magkuhan muna kami, worship na naman kami, mag-pray na naman kami. So yun yung ginagawa namin dati nung kabataan bago na na-miss ko. Kasi nung sa Greenland na ako, hindi ko na siya nagagawa, hindi ko na siya na-apply sa mga kabataan, mga anak ko. So sarili ko, nakukuhan ko na lang, pray na lang ako kasi wala kang simbahan doon. Ayun, hindi ko maiwasan na mapaluha tayo kasi naisip ko yung mga panahon na kung saan lumaki tayo at maalala ko yung mga kabataan ko. Siguro mga kabayan, kung okay na siguro yung kita dito, kakasurvive na tayo dito, hindi tayo malubog sa utang, umasinso naman tayo kahit konti lang. Hindi na ako mag-abroad kasi isa din yun sa parang napaluha ako kasi bakit kailangan ko pang umalis dito sa Pilipinas, iwan yung sariling bayan para pumunta lang doon sa Greenland magtrabaho. So isa sa rason ay syempre yung financial, yung future, kasi mas maganda naman talaga yung future sa Greenland kahit mahirap naman yung buhay doon. Yung pagtatrabaho, nahirapan din ako doon sa lamig, pero kasi kung wala kang tiyaga talaga, sipag, hindi ka talaga tatagal doon. Kaya naisip ko kapag magkaroon ako ng negosyo, siguro na sigurado ay plano ko lang talaga babalik dito sa Pilipinas kasi nandito yung comfort zone ko talaga sa Pilipinas. Mahirap lang kasi dito sa Pilipinas yung nag-uumpisa ka, yung wala ka talagang bahay, wala kang lupa, yung parang zero ka talaga, talagang desidido ka talagang umalis dito, magtrabaho sa ibang bansa. Pero kapag nakapundar ka na mga kabayan, no? Lalo na makapundar ka ng bahay dito, may mga lupa ka na dito, paunti-unti, may sasakyan, tapos maiisip ka na lang ng negosyo, iisipin mo pa rin na babalik dito sa Pilipinas basta nandito ka lang sa lugar sa Pilipinas na hindi naman magulo yung buhay mo. Kasi yung iba ayaw din nila dito sa Pilipinas eh, mas gusto nila sa ibang bansa manirahan. So nakadepende kasi yan sa tao. So ako kasi mga kabayan, lumaki tayo dito sa lugar namin kung saan talagang okay naman yung mga pagtrato ng mga tao, lalo na sa simbahan namin, sa pamilya ko. Gusto ng pamilya ko dito lang kami nga, ayaw nilang nga aalis kami. Pero dahil sa ngayon ay medyo hindi pa naman tayo talagang gaya sa iba na malaki yung income pag dito sa Pilipinas. Dito wala akong income dito sa Pilipinas mga kabayan, wala akong in-income dito, kundi ito lang pag-vlog ko. Kasi itong vlog hindi naman ito forever, tsaka maliliit pa yung anak ko, tsaka education talaga dito yung paghahandaan para sa mga bata. So yun lang. Kaya ang masasabi ko ngayon ay gusto ko pa rin bumalik dun sa Greenland magtrabaho. Hindi ko din na vlog mga kabayan, yung papa ko pala ay nadisgrasya siya. Hindi na ako nag-content nung nakaraan, pero okay na siya ngayon kasi ayaw ko nga yung puro, kasi yung content ko puro na lang yung naglindol, yung nagkasakit yung asawa ko, nagkasakit yung anak ko, tapos yun, puro na lang content ko kasi puro na lang yung mga disgrasya ba, yung mga hindi naman kasi sinasadya yun eh, pero at least kahit paano ay hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Yung papa ko pala yung nakarang araw, nabagok yung ulo niya sa may bato dito po, kasi yung papa ko araw-araw kasi yan pumupunta sa bundok, sa bukid, kasi pinapakain niya yung baka. So ngayon yung nangyari kasi sa kanya, nabangga yung kanyang, alam niyo yung dito sa tuwan natin, nis ba to, tuhod, yung ilalim ng tuhod, nis ba to, yung dito yung may buto dito sa baba, yun, nabangga siya mga kabayan. Pagbangga niya dun sa harap, siyempre masakit yun, tapos napaatras siya, pag atras niya natumba siya, yung tumama dito sa likod niya, may bukol siya. So nawalan daw siya ng malay mga ilang minuto, mabuti ay nakagising naman siya at nakauwi siya dito sa bahay. Yung sinabi niya sa amin, sabi namin ipa-check na lang yung ulo niya, pa-CT scan, ipa-x-ray. Sabi niya okay naman daw, kaya naman daw, wala naman daw, hindi naman daw sumakit.
Tapos madaling araw tumawag siya na masakit daw, parang pumipitik-pitik daw yung ulo niya, hindi niya daw kaya. So ngayon dinala namin siya dun sa may hospital sa Midsayap. So doon na kami mismo pumunta, yung hospital na maganda dun sa MDC, maganda dun sa MDC Midsayap. Dinala siya doon at in-injectionan ata siya ng anti-tetanus. Tapos gusto namin ipa-CT scan, pero yung doktor kasi nag-check, sabi ng doktor okay naman daw kasi hindi daw siya nagsuka ng dugo, at tiningnan naman dito sa likod niya, hindi naman daw gaano na damage yung ulo niya, at pinainom lang ata siya ng mga gamot at may injection para hindi nasasakit. Tapos in-x-ray naman daw, okay naman daw. So yung papa ko nandito na siya ngayon, okay naman kasi isang kuha na siya dun, isang gabi lang siya dun mga kabayan, no? Kasi pagka kinabukasan okay naman, nawala naman daw yung sakit, pero inobserve pa rin namin kasi siyempre ulo yun. Gusto nga namin sana i-CT scan, sabi kasi ng doktor wag na daw kasi okay naman daw, at yun may tiwala naman kami. At yung sa kapatid ko naman, kuan siya, kinagat yung kapatid ko ng kuan, pusa, nakagat siya sa may paa, naapakan niya yung pusa. So nangyari, pumunta din siya dun sa hospital, nagpa-inject siya ang anti-rabies. So grabe yung mga nangyari mga kabayan. Mula pa sa Greenland, umuwi kami sa Jensan, nilindol kami. Tapos yung pagdating namin sa kuan dito sa Pilipinas, nagkasakit yung asawa ko, nagkasakit yung anak ko, yung papa ko disgrasya yung ulo, yung kapatid ko kinagat ng pusa. Ayan, pero kahit paano pa man mga kabayan, kahit ano pa man ang nangyari, wala naman akong sinisisi, wala naman akong pagsisisi bakit umuwi ako dito sa Pilipinas. Kahit paano hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon. Sa ngayon okay na po yung pamilya ko, gumaling na po yung anak at asawa ko, yung papa ko okay na din yung ulo niya, saka yung kapatid ko na pag-inject na siya. So bukas ay maliligo kami dun sa may sapa dun sa amin kasi magbanding kami. Ito pala yung unang banding namin na maliligo kami doon kasi sa kabila naman nangyari. Yan. So normal lang talaga yung mga disgrasya, yung mga pagsubok. Si minsan sinusubok lang tayo ng Panginoon mga kabano kung gaano din tayo katatag. So ang importante, kahit may mga pagsubok na lalagpasan natin, survive tayo. So dapat nating tanggapin kung ano mga pagsubok dumating sa ating buhay kasi part lang yan ng buhay natin. Kasi kung hindi ka sinusubok mga kabayan, tapos nabigla ka, tapos hindi mo makayanan, yun yung mahirap. So importante, manalangin tayo palagi sa Panginoon. So ngayon ay salamat ako sa Diyos kasi safety na yung pamilya ko, wala nang mga nangyari, at bukas ay maliligo nga kami dun sa sapa. So yun lang po mga kabayan, no? Dito si Emma. Hello! Hello. Say hi, are you okay? Hi! Masigla.